Bam Aquino at Kiko Pangilinan pwedeng ma-cite in contempt dahil sa pinagyayaw-yaw nila. Matapos ngang magdesisyon nitong nakaraan ang korte na unconstitutional nga ang impeachment kay Pipi Sara Duterte. Nako, atat ang mga to. O ito, panoorin po natin ang paliwanag po dyan ni Atty. Topacio. Ito ang video. Ang nakalagay po doon ay immediately executory. So, ang dapat po dyan ay implement. There is nothing left to do but implement. Ngayon yung ginagawa po nitong dalawang senador, si Bam Aquino at saka si Kiko Pangilinan, na naghahain pa ng resolusyon na i-reconsider ng Korte Suprema yung kanyang pag-i-invalidate. Ito ay sub judice ito. At pero sapagkat ito is an attempt by a co-equal department to influence the court. Kung tutusin, technically speaking, they can be cited also in contempt for what they are doing. Ito naman po tayo sa mga iba pang mga pumupuna at hindi sumasang-ayon po, no? Parang ang sabi nga ni Senate President Chis Escudero, merong isang 1987 na constitution framer na nagsabi na hindi para sa Senado ang pag-determine kung ang ito ba ay constitutional o hindi constitutional, kundi ang Korte Suprema. Now, ngayon po na nagdeklara na ang Korte Suprema po na unconstitutional yung proseso ng pagpapa-impeach dito kay Vice President Sara, hindi rin siya sumasang-ayon. Ano po ang nakikita niyo po dyan, Attorney? Yun nga po ang ikinatataka ko sa ibang tao. Alam niyo po, klarong-klaro naman na under Section 1 of Article 8 ng ating Konstitusyon, mayroon pong kapangyarihan ang Korte Suprema. In fact, hindi po ito optional. Nakalagay po doon, the Constitution uses the word, it is the duty, obligasyon po, katungkulan ng Korte Suprema na magdeklara kung meron nag-question ng isang kilos o action of any department of government na ito ay tingnan kung ito ay may grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Okay. Ano pong ibig sabihin ito? Kapag may grave abuse po, walang jurisdiction ang isang body or tribunal or agency. Tumago tayo doon sa sinasabi ng iba. At tulad ni Riz Ontiveros at si Kiko Pangilinan, hindi bali na si Risa Sanay o si Bam Aquino. Baka hindi nila naunawaan yung nuances ng batas. Pero si Kiko Pangilinan, abogado naman po yan eh. Yung sinasabing the Senate is the sole trier of an impeachment case. That is on the assumption na may jurisdiction ang impeachment court. Ngayon, once that jurisdiction is acquired, wala nang pwedeng makialam. Dito po, sinabi na ng Korte Suprema, hindi kayo nagkaroon ng jurisdiction in the first place. So what trial are you going to exercise? Ganun lang po kasi yun. However, may sinasabi po sila, there are none so blind as those who refuse to see. Walang mas bulag pa doon sa mga taong ayaw makakita. Ayaw nilang makita yon o may nagpapayo sa kanilang legal luminary na di umano, mali naman ang sinasabi. Opo, and kaya nga merong mga biro na tuloy yung mga ibang mga netizen at itong mga critic dito sa mga pangyayaring pagpuna nila sa Supreme Court na kailangan pa pala natin ng Supremer Court para mag-interpret dito po sa naging desisyon ng Korte Suprema, Attorney. Opo, hindi na po maaari yun. Kaya nga Supreme Court from the judgment of the Supreme Court, ang mangyayari po ay parang si Representative Laila de Lima, no appeal. dito naman po sa nagsasabi na mas mataas pa yung konstitusyon kumpara dito sa Supreme Court, Attorney. Pero di po ba ang mag-i-interpret kung ito'y constitutional, ang Supreme Court din, nakakabahala ito kung tapos ito pa, Attorney, first time ba ito or bihira lang mangyari na unanimous ang nagiging desisyon ng mga justice? Bihira po.
Talagang kasi yan ay 15 mga maestrado. Lahat po yan ay mga dalubhasa. Hindi po maiiwasan sa mga magagaling sa batas na magkaroon po ng kanya-kanyang opinyon. Ngunit, titihira po yung nagkakaisa. Walang isang dissenting opinion dyan sa desisyon na yan na nagsasabing tama ang ginawa ng House dito. Yung sinasabi nilang appointee ni Duterte, kaya yan ay majority, ay kung ang batayan lamang pala ay kung sinong nag-appoint, di sana yung in-appoint ni Pangulong Marcos kamakailan lang, tumanaw na ng utang na loob at sinabing ay, tama yung House, pero pati siya sumama siya sa majority at sinabing mali. Kaya sumasaludo po kami dyan kay Justice Raul Villanueva na pinakita niya ang kanyang independence. At talagang ang sinusunod nitong si Justice Raul Villanueva HD. Natatandaan natin na itong nakaraan na may kinasuhan na nga ng indirect contempt kasama na si Larry Gadon. Eto namang mga senador na to, kung ano na naman yung pinagyayaw nila, pwede naman silang magsampa ng yung House of Representatives, pwede namang maghain ulit ng impeachment trial next year. Di ba kayo makapag-antay? Atat lang. O ito po kasi yung pinagyayaw nila netong nakaraan. Dito po sa post po ng The World Tonight, okay? Question ni na Senator Risa Hontiveros. Dapat kasama yan si Risa Hontiveros, no? Bam Aquino at Francis Kiko Pangilinan ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional umano ang inihaing articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte. At nanindigan na dapat sundin ng Senado ang kanilang mandato ukol sa usapin ng impeachment. Ayon dito, lahat ng opisyal ng bayan ay may pananagutan sa bawat Pilipino and the unconstitutional right of the people to hold their highest official accountable must always prevail. The people have every right to demand answers. Ipaglalaban namin ito. Ayun yan kayong Tiberos, ha? Ipaglalaban namin ito. Nung ano po yan, sinabi po niya nung Biyernes, July 25. Ipinagtataka rin ng senador kung paano nilabag ng naturang complaint ang 1-year bar rule. Mas magaling pa kayo talaga sa korte, no? Isa lang naman ang kaso na inaakyat sa Senado. Ayon na rin sa desisyon mismo ng Korte Suprema sa Gutierrez versus House of Representatives, iginiit naman ni Aquino, eto naman si Aquino naman, iginiit naman ni Aquino na dapat matuloy ang impeachment trial dahil anya, sabi niya, yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado. Pinuna naman ni Pangilinan sa kanyang ex o dating Twitter ang Korte Suprema at sinabing o pinusasan umano sila o yung Senado pagdating sa usapin ng impeachment. O parang sinabi niyang pinusasan sila ng korte itong Senado pagdating sa usapin ng impeachment dahil dito sa ginawang desisyon ng Korte Suprema. Etong namang mga to hindi pa rin makamove on. Mga to gigil na gigil talaga na mapa-impeach si VP Sara. Bakit itong si Bam Aquino at si Kiko Pangilinan na gustong matuloy itong impeachment? Abay, yung kakampi nila dyan na si Risa Hontiveros, itatakbong pangulo yan, di ba? Ito maging katapat nila, si VP Sara, ay talo na. Isang dahilan yan, malamang. Opinion ko lang yun na. Kasi sabi tatakbo daw, di ba? Kaya ito yung paraan nila para ma-disqualified or hindi na pwedeng tumakbong pangulo si VP Sara sa 2028 kung mapa-impeach. Pero ito na nga may desisyon yung korte kung gusto nyo mapa-impeach talaga siya idaan nyo sa tamang paraan Gigil lang takot lang o kinabahan lang 2028 nako baka si VP Sara Duterte ang manalo bilang presidente. Walang iyakan hanggang dito na natin. Goodbye.